Pero I would just like also to give you the three things. Una-una again, restore the broken. No? Tutuod mo, diri sa atong mga ebanghelyo, ano sila sa atong Ginoong Kristo, ayuhan ninyo ang mga patay. Ayuhan ko kung panawan ninyo ang mga patay, kag ayuhan ninyo ang mga masakiton. No? Kanami kung aton nga tawon wala, ang plano sa Diyos sa kabuhi sa tao is to restore things. Bisan siya man, nagkari sa kalibutan, agud i-restore niya ang atong relationship nga naguba sa Diyos. Di ba lang? Umala ng plano sa Diyos. Kaya ang tao, ginhimo sa Diyos, gintagaan nga sa tanan ng mga butang, ginpakita niya ang tanan ng mga butang ginayo, ginhimo niya para sa tao. But the people really broke all those. No? Even the relationship from God. Nagpakasala ang tao. Ginguba niya ang nature. No? Di ba? Subong amo nang hasta subong amo nang nagakalatabo. Nani mo lang ng handom sa Diyos. Ginpadala niya ang iyadusi ka mga apostoles. And telling them, ayuhan niyo ang mga masakiton. Kagani, kung ato na dumduman, ini nga mga apostoles, ang pagbalik nila, hindi ba, po sa mga 72, nagasilin sila nga bisan ang si Satanas nagatuman sa ila. Si Pedro, there are so many times also that he also healed the limp or the man who cannot walk anymore. Nagsiling siya gani nga, wala gid ko silver and gold I have none, but I only have God. So that's why I will give you what I have. In the name of Jesus, stand and walk. Di ba na, no? Sa karami mga dito na siguro sa templo, natabo. Sang pagsulod nila nga ang tao nagapangayo sa kwarta. Ang tao nga lubog. Nga nagapungko dira sa pertahan sang templo. No, restore the broken. Siguro hindi gumakmangkutunan, broken relationship man. Pwede man. Hindi ba lang? Sa mga tao. Sa aton man, siguro mo nang isa sa mga mission naton, we have to restore broken relationship. Kaya sa first reading, hindi ba lang? Si Jose, ayun na lang ni Juda. Sila niya kung dalong pa rin ako ng amon manghod nga isa, nga si Ismael, mapatay na lang iguro ang amon nga tatay nga si Jose. Kaya nga aman, nadula na daan ang iyang bata nga si Jose. No? Nadula na daan. Sila niya, perhaps, he was torn into pieces by an animal. Amo lang ng pagpati niya. Kaya mo malantong yung papati sa isang iyang mga bata. Tiyamak mo na. Daso pagkatapos, daw mahibig na siya. Gawani, hindi lagi pagwayo ang mga Israeli, ang mga tao na Ibtuano, kagdason, he cried so hard. Kagdason ang mga hearts ang iyang mga utod, kagdason ang fear nila, na kung dalon pagiging nila si Ismael, amo na lang na matabo sa ila tatay. Tigani, Joseph was able to restore the relationship by saying, I am Joseph. Di ba lang, no? Kanami namin, ako si Jose, na inyong inbaligya. Pero parang nga madula ang kahadlok sa mga tao, sa iyang mga utod, kaya base ipamatyon sila, kung ano yun, prisohon, iwag. Nagsiling siya nga, hindi ka mong magkahadlok. Kaya nga man, magpasalamat kita kay nga, ginpadala ako din sa Diyos sa inyo. Ginpadala ako din sa Diyos sa pag-aman sa inyo. No? Kita ninyo, nakabakal ka mo sa mga pagkaon. No? Without pay. No? Amak mo na, ginpangkat sila sa pagkaon ni Jose. Kada so nag-ibig si Jose so hard. No? Grabe. And he was able to restore things. Please, bring my father here. Come. All of you. No? Siguro, mabatian pa na natin sa mga next mga gospel. Ang second thing lang, ang mga give back the kindness. No? Ang muna pala po, no? Give back the kindness. Kaya nga man, ano sa inyo Kristo? Lakat ka mo. Ibandala ninyo ang maayong balita. Nakabatong ka mo, nga wala sang bayad. Gani, maghatag man ka mo na hindi magpabayad. Katako, no? Hindi ba lang mo na yung gugmak ng tulad? Give back the kindness. Titutuwagin mo na ako ng experience mo na.
Kung maayo ka lang sa tao, ang tao maayo din sa iyo. Di ba? Mamugno ka bala. Tingaman ng tao, mabugno man sa iyo. Kung may mga tao man nga maayo sa iyo, ayuhi man sila. Hindi sila pag hindi sila pag pintasan sila. No? So muna mga kabataan, kung ginaayuhan sila sa mga ginikanan, so they have to give back the kindness nung na they have received also. So kailangan lang sila inigugumukutunan. Pero we will not dwell on that. Ang third thing, kung makasili kita dali, labor for the reward. Tuwad, no? Kung hindi ka magpangabudlay, may ka-reward. No? In everything, there is always the reward. But you have to labor for it. Sa mga estudyante, ang grade siya nga tag-asaral nga anak. Bisan with honors, with high honors, and with the highest honors, it is there always in the school. Ang maestra hapos lang din siya na mag-announce. If you have to labor for it, matuon ka so hard, matuon ka sobra, damdamuon mo ang pagtuon mo, mapulaw-bugtaw ka, then pakakuha ka sa grades, you will be announced with the highest honors. Hindi kung magtulog ka lang, huwag ka labor. Diba? Hindi ka katilaw, sinap. Basta mo na yung nagmakuturan, you have to labor for it. Ang kindness ng tao alam na iya. Pero kung hindi ka magpakita sa kung hindi ka magpangabudlay para makuha mo na ang kindness, hindi mo na paghatag sa tao sa imo, hindi pala. Lantawa wala kung malain ka nga batasan. Hingaman, siguraduhin mo gid nga lain man nga batasan ang maangkon mo. Di ba? Ti amo na inigugmak-makuturan ka namin sa ato mga ebanghelyo kanon, no? Kaya mo na inigugmak-makuturan, no? Labor for the reward. Ang tao nga nagapangabudlay, dapat lang suhulan. Amo na sin Kristo sa iya ebanghelyo. Hindi ka mo sagi saylo-saylo sa iban. Kag hindi ka mo magbuli kung anong mga butang ihatag sa inyo. Kaya nga man, ang tao nga nagapangabudlay, dapat lang suhulan.